Sa iba pang balita at kaugnay po ng pananampal ng isang miyembro ng HPG, makakapanayan po natin ang hepe ng HPG na si Antonio Guardiola Jr. Magandang tanghali po sa inyo, si Connie Season po ito. Good morning, Connie. Yes sir, opo, makiki-update lamang ho kami dito po sa pananampal, di umano ng isa po ninyong tauhan. Naimbestigahan na po ninyo ito? Opo, ma'am, bali, nilagay namin siya sa restricted custody dito. Tinanggal na muna natin dyan sa EDSA para maimbestigahan, para mabigyan ng dani sa pag-imbestiga sa kanya. Sa kasalukuyan nga, kanina andito yung mga taga-NBI nag-serve ng subpena para sa kanyang pagbigay ng salaysay din sa Monday po ang schedule na doon sa NBI. Sir, napanood niyo ho ba yung dashcam video? Napanood ko po yan. Apo. Ano po ang assessment ninyo? Kasi ang sinasabi niya, sinadya siyang sagasaan. Pero syempre ang version naman na nakita po dito mukhang hindi naman natuloy at mukhang siya nga yung umupo. Ano ho ang inyo pong palagay dito sa video? Sa akin po sa pinag-aralan namin yung video, diyan po kasi sa area yan, diyan sa Mega Mall. Meron tayo diyan sinasabing stop and go yung sa service road. Minsan kasi pag napupuno itong inner lane, hanggang inaabot po yung traffic din hanggang Guadalupe, ito pong southbound. So, ang ginagawa po ng enforcer natin dyan, since wala naman traffic light dyan, pumapagitna po talaga yan in a certain period po, mga ilang seconds or what. Hinihinto muna yung sa service lane, Since walang traffic light, kailangan pong pumagitna siya para po mabigyan ng yung mga sa tunnel na pagka nagbo-volume ng traffic natin sa sa private road So ang tingin ko po doon pinahihinto na tong yung sa service road na natapat siguro doon sa motorista ngayon kaya papunta na po sa gitna yung aking enforcer. Yung po naman yung sinasabing inupuan, ang assessment namin doon ay hindi po naman siguro inupuan yung kasi naman business para upuan yung papagitna ka para upuan. Outbalance po siya nung na-interview namin dahil nga po malapit na yung hood sa kanya. Siguro yung motion ng mabagal naman yung motion ng yung motorista, hindi lang siguro nakapag-brake agad. So medyo inabot kaunti kaya na-outbalance po sa sabi niya man na interview namin, hindi ko naman uupuan yung sakyan na outbalance siya kasi matatamaan na siya. So, ganun pa man po, yung post-action po doon ay masasabi nating mali din kung talagang nanakit siya. Kaya nga po, binukas natin ang investigasyon dyan para mabigyan nating hustisya kung ano man po ang nangyari doon sa kaganapang iyon. So, yan po ang ating assessment doon. Po? Okay, regardless, syempre sabi nyo nga, kung huminto ka agad o hindi, o napaupo, o talagang sinadya. Ang in question dito, yung kanya pong character, as syempre, nasa ranggo po siya, talagang meron siyang katungkulan. Meron po ba siyang iba pang mga kaso in the past na nagkaroon din po ng ganitong parang, let's say, sabihin na natin na walan po siya ng control sa kanyang sarili at medyo nanampal din? So far, wala pa po nakakarating na report sa akin na ibang kaso tungkol sa taong yan. Pero yung record po niya, kamusta naman? So far, wala naman pong record ito sa amin kasi mga galing pong probinsya ito. Ito po yung mga ino-augment natin sa EDSA to fill in yung kailangan nating personal complements and coming from the different regions. So, yun po ang mga taong galing sa iba't ibang region natin. Alright. Sir, meron din may mga nakapansin dahil bukod syempre doon sa mali na nga na nananampal, lalo na't babae pa. So, in question again yung gender sensitivity ng inyo pong tauhan. Kamusta ho ba yung pagtitrain naman natin sa inyo pong mga nasasakupan? Ito nga, Madam Connie, meron tayong, actually nagkakanda kami ng counseling dito sa mga tao natin, especially dyan sa mga nadi-deploy sa EDSA kasi kailangan din talaga ng counseling. Unang-una kasi malalayo sa pamilya ito, hindi nakakauwi sa kanilang pamilya. Yung nature of work pa nila, 9 hours nakatayo sa EDSA, init, ulan at usok.
So, psychologically naman siguro po kahit sinong tao, medyo maaaburido kaya binibigyan namin sila ng counseling. Kasi pag mga ganung nature ng trabaho, iinit ang ulo mo, at ganun, iniisip mo pa yung pamilya mo. So, we are giving them counseling then para ma-remind sila, continuous namin nire-remind na maximum tolerance kasi parati tayong talo dyan. We are enforcers, we are alagad tayo ng batas, parati tayong talo kung magpadala kayo sa init ng ulo. So yun po ang ating ginagawa sa ating mga tauhan dito. Opo, sir, kung sakasakali hong talagang lumabas nga talaga na nanampal at nag-violate kumbaga siya sa kanya pong sinumpang tangkulin bilang traffic enforcer, ano po ang kakaharapin niya? Nasa investigasyon na po yan ang magiging resulta. Kaya po yung NBI po pinaimbestiga natin dyan para magkaroon ng impartial investigation po tayo. Pero more or less, sir, pagka ganitong sitwasyon in general, ano ba yung po pwedeng pinakamabigat na kaharapin po ng isang traffic enforcer sa ganitong klase ng sitwasyon? Kung mapatunayan pong nagkasala siya rito, dito po sa amin, masususpende siya sa kanyang tungkulin, po. So, yun po ang ating mga magiging sanction. Then at the same time, kasabay po nitong investigasyon ng NBI for the possible criminal case na iahain sa kanya. Meron din po tayong internal internal discipline na pag-imbestiga sa kanya po. Alright, marami pong salamat sa ibinigay niyo po sa aming oras. Police Senior Superintendent Antonio Guardiola Jr., ang hepe ng HPG. Salamat po.